Almost $100,000 na nga ang Bitcoin. Ngayon, ang tanong, tutuloy-tuloy pa kaya siyang pataas? Yan po ang tanong na sasagutin natin sa video na ito. Kaya naman guys, panoorin nyo ng buo dahil alam ko marami kayong matututunan dito. Grabe na nga po talaga yung momentum guys ng Bitcoin na pinapakita nito in the past several days, in the past several weeks na kung saan, kung kukumputin muna natin guys, no, from its swing low, makikita natin dito guys, let's say, ito pong price point na to, no, November 4. So, almost, actually, 3 weeks lang. Pero, ang tinaas ng Bitcoin ay, no, 40+% or almost, yan na nga po, almost 50, no? Kaya makikita natin dito na talagang grabe po yung momentum ng Bitcoin and almost reach the 100,000 area. Eh, ngayon po, bumalik siya ng kaunti lang naman, yan, 98,800 plus. Kaya naman, no, ang tanong ng karamihan, coach, ano ba yung pwedeng mangyari sa ngayon, no? Or yung possible na breakout niya? Kasi guys, alam nyo talagang ang Bitcoin, hindi ko kayo hinahype, no? Pero base po sa result, base po sa chart na nakikita natin sa mga holdings natin, grabe talaga yung momentum ng Bitcoin. Puro siya breakout, wala nang tinatamaan ng resistance. Although hindi ko sinasabi na tuloy-tuloy yung pagtaas niya in the near future, pero based on our present and historical data, iyan yung ginagawa niya sa ngayon. Kasi nga, bakit breakout ng breakout ang Bitcoin? Kasi nga, in the first place, wala nang tinatamaan na resistance. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung pinaka-resistance niya, no? Yung all-time high niya na 99,000 US dollars. So, kaya ako, kung tatanungin po ninyo, no, well, yung iba dyan, halimbawa, bumili ako at that price, no? Mga 70,000. So, binibenta ko na yung kaunti. Pero nagtatabi ako, nagtitira ako for holdings purposes. Okay? Depende naman po yan kung ibebenta nyo lahat or i-hold nyo po yung iba. Ngayon, possible ba talagang ma-break yung 100K agad-agad at lumipad na ito? Ang sagot ko po dyan, actually, wala talaga makakapredict no? Kung sa 100K, lampas na agad siya doon, after niya ma-reach yun. Kasi po, yung mga, tandaan nyo, yung mga whole numbers na yan, like 90K, 100K, makikita natin dito yung mga sellers, yung selling pressure, yung market sentiment and expectations that makikita nila. Syempre, 100K So, baka na at 99K pa lang or 99.5K, nire-reject na ito in the short term or in the short run. Pero makikita natin dito sa 1 hour time frame, makikita natin dito na nag-i-stay naman, no? Doon sa around 98,000 to 99,000 levels, no? Yun po ang importante doon. Pero actually, 'di ba? Kahit guhitan natin ng mga support resistance ito ng Fibonacci level retracement, grabe, no? Grabe yung kanyang momentum pagtaas. So, ngayon, ang masasabi natin dito, yes, pwede siyang mag-breakout ng 100,000, pero after niya mag-breakout ng 100,000, ano ba yung thoughts ko dyan? Siyempre, paunti-unti lang, no? Siguro, ang pinaka-next goal natin, 105 to 110 US dollars, no? Pero hindi, yung iba kasi guys, yung iba lang naman, bibigay ako paalala sa inyo na akala nila, pagkatapos, di ba, umakyat na nga yung Bitcoin, o bull run na nga daw, pero napopomo sila. Dahil akala nila, uy, pataas pa ng pataas Ngayon, unconsciously and undisciplined ka nang gumagawa ng mga decisions mo sa trading kahit na hindi mo naman plinano, 'di ba? So kaya ang sinasabi natin dito is that, no, walang problema mag-buy, mag-sell, mag-trade, no? Bilhin yung tokens na gusto nyo as long as inaral nyo siya, as long as alam nyo yung mga strategies and setups po ninyo. 'Di ba? Kahit simpleng chart lang ito, ang sinasabi ko dito, ang sinasabi ko sa inyo is that yung essence, 'di ba? Nung chart na ito and also yung momentum niya, breakout ng breakout, makikita natin dito, eto yan, no? 'Di ba? At that level naging resistance. Pero tuloy-tuloy pa rin pagtaas, medyo kung adjust natin, halimbawa, ito yung resistance. Yan yung mga, ito yung range, no? Between, let's say, 94 to 99,000 US dollars, no? Medyo malaking pagitan, pero nga sa tingin natin malapit na ma-breakout yung 100,000 US dollars kahit wala pang Pasko, kahit wala pang ang December, no? Possible 'yun. Ang lapit na po So, ang point lang diyan, ano yung decision na gagawin mo, no? Just in case ang Bitcoin bumaba yan, no? Magkaroon ng short-term pullback. Okay, pero yun yung thoughts natin diyan overall. After 100,000, 105 to
110 muna tayo. No, wag niyo isipin na pag nag-breakout to ng 100,000, ang presyo nito magiging 120k, 130. Wag muna ganyan, no? Let's all be realistic. You can do an assumption, a prediction, but again, just a reminder na kung saan hindi porket nagbe-breakout, no, wala nang retracement, wala nang pullback. Yan, katulad nito, may mga short-term pullback, no, may mga hindi ganong kalakas na selling pressure dito, no. Pero meron pa rin. Paano kung, 'di ba, doon ka mahagip at magkamali? Ito yung purpose ng video na ito. Okay, so kaya naman kung marami kayong natutunan, just follow, share, subscribe. Marami tayong trading contents na ginagawa, especially in my field, finance and investment. Definitely, mga tao gustong pumasok ngayon sa trading, sa crypto, sa mga sikat na investment, sa mga hype. Pero huwag nyo kalimutan na aralin. So yun lamang po, follow for more contents like this, Estudyante Trader.